probably, no, for me hindi ko po sinasabing ito talaga yung reason. Katulad ng sinasabi ko, only Dr. Love knows the real reason. Kasi may magsesend sa kanyang email. Sesendan siya ng YouTube ng email stating na yung channel mo ay na-demonetize because of violation blah 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 blah. Nako, medyo hindi magandang balita ito palang kumakalat ngayon about sa channel ni Dr. Love kung bakit niya pala yun ay hindi na ginagamit. No, at ang isa sa mga nakapansin, of course, yung kanyang best friend, si Bopil. Shoutout sa iyo, Bopil, and Dr. Love, hello din. Shoutout sa inyo. Magagawa lang ako ng sarili kong opinion, reaction sa regarding sa kung totoo ba na na-demonetize ang channel ni Dr. Love na mayroong 300 plus subscriber, no? Kasi lahat tayo, yung mga nakasubaybay dito sa Kalingap community, talagang naging aware sa nangyari sa channel ni Dr. Love, di ba? Na marami yung unsubscribe. And yun nga, after a few days, nag-announce siya na hindi niya nagagamitin yon, at sabi niya pa nga, may plano siyang ibenta after a year or kung sino man yung magka-interest, no? And gagamitin niya yung isa niyang another channel niya na mayroong 19,000 subscriber. Pero may revelation na ginawa si Bopil. At kung ano po yun, panoorin niyo po yung content ni Bopil regarding diyan sa na-demonetize dahil may mga pinakita siya. And actually ipapakita ko rin, but my content will be dealing on ano ba yung mga reason, no, bakit na-demonetize yung isang channel at yung katulad ng kay Dr. Love, no? Siya ba ay nagla-live lang? Siya ba ay nagre-reaction din? Is he using videos of Kalingap, no, nila ng mga kasamahan niya, no, ng mga kapwa niya vlogger? Is he using those, no? So ilan lang po yan sa mga pwedeng maging cause nung pagkaka-demonetize ng channel ni Dr. Love. But the whole story ay si Dr. Love lang ang nakakaalam, no? Dahil lahat ng YouTuber, if anything, no, our channel violate dito sa YouTube guidelines and even the AdSense guideline, always remember po, iba yung YouTube guideline, iba po yung AdSense guideline, no? Nung kami po ay hindi pa monetize, YouTube guideline lang ang aming kailangang sundin. Nung kami ay na-monetize na, pati po yung kay AdSense guideline dapat sundin namin. At ang isa sa strict na pinagbabawal ni AdSense ay yung reuse content at repetitious content, no? These two, no, itong mga to yung pinagbabawal niya. So kapag kami po ay na-monetize, yun na, nagiging dalawa po yung aming kailangang guidelines na sundin. So dito ba may binayolate si Dr. Love? And as part po nung patunay ay ipapakita ko rin po sa inyo paano po yung instant na manonotice na kagad natin na demonetize ang isang channel. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Ipakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay? And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news at hindi po lahat ng sinasabi ko or sinasabi ng mga vloggers ay totoo. Yung kailangan nyo pong i-verify yan sa inyong sarili. Okay, yung aming mga sinasabi dito, maaaring reference lang, but don't be fool na lahat yun ay totoo. Okay? Matuto rin po kayo mag-fact check. Okay? So, ito na nga, no? Ilan sa mga sign para malaman nyo na demonetize ang isang channel ay kapag nag-play kayo ng video, normal po yan, may makikita kayong mga ads. Isa po yan sa indication na monetize ang isang channel. But there are some, no, matagal lang implemented ito na kahit hindi ka monetize, no, magkakaroon pa rin ng ads yan. Pero ang may gawa po niyan ay si YouTube. Hindi po ibig sabihin yan, kumikita na kayo. Hindi pa rin po, kailangan nyo pa rin ma-meet yung requirement, yung threshold na 1,000 subscriber, 3,000 watch hours, no? Or 4,000 watch hours, no? So
Ngayon po, may mga makikita kayo na ibang YouTuber na kahit hindi pa monetize ay may mga ads na. So, wala po yun. Hindi po sa inyo mapupunta yung bayad nun, no? Kay YouTube pa rin po yun. Okay, hindi ko lang alam. May reason behind it but I'm not too sure why. No? So, kasi po matagal na akong hindi nakaka-check ng YouTube guideline. Pero, yun po. No? Monetize or not, meron pong ads yan. Sa case po ni Dr. Lab, no, mukhang wala po lahat. Kung ano po yung ibig sabihin, allow me to share that part ng mga video ni Dr. Lab. So, yan po. Nakikita nyo yung channel ni Dr. Lab. Diba? Isa sa na changes meron ngayon is yung logo niya. No? Yung logo niya na yan, dati, kasama si Beyonce. Pero yung headers ng logo niya, no, hindi masyadong kita lang. Let me make it bigger. So kung mapapansin nyo, no, itong logo niya na dito, no, yung Dr. Lab niya, siya na. Pero last time, eto yan. Pero sa headers niya, mukhang hindi niya pa napalitan. No? Kasi kasama pa rin dito si Beyonce, although not clearly. Pero yan yung official logo nila. Nakasama pa rin si Beyonce. No? Pero mukhang nag-effect yung panawagan ni Bal Santos and the rest na bumabati ko sa kanya na bakit ginagamit yung logo ni Beyonce, no? And kung papansinin ninyo yung iba niyang content, no? Kita mo. Ayan. Maganda? So, kung nakita ninyo, nung pagbukas ko pa lang nung channel niya, matik, nag-play kagad yung video, which is hindi yan normal. Ang normal na mga mayroong ads, no, pagbukas mo ng any video, no, mapa-live, okay, dapat merong ads yan. Simple po yan, no. Mag-check kayo several videos, no, kahit yung mga luma pa yan, kapag ka po yan walang ads, automatic po magpi-play kagad yung video. So ilan lang po yan, no, sa mga makikita ninyo or palatandaan na demonetize yung isang channel. And ito po, I don't know who saw it first, who analyzed it first, pero mukhang demonetize nga yung channel ni Dr. Lab. Okay? And now, maglalaro sa isip ng karamihan sa atin, ano yung reason? Bakit siya na-demonetize? Diba? So, unang-unang iisipin ng tao is dahil nababanggit niya, parang thousands talaga yung nag-unsubscribe sa channel na yan. So, maaaring ang isipin dahil marami ang nag-unsubscribe, pwedeng reason yon. But actually, it's not. No? And I have a few research or explanation about that na hindi naman talaga. No? Okay? Based dito. If a large number of subscriber unsubscribe from a YouTube channel, it can affect revenues. No? Algorithm, promotion, and public perception, though the exact consequences vary depending on the scales and context. Okay, so hindi po clearly stated, no, na ang pag-unsubscribe can cause demonetization. No, may effect kung sa may effect siya sa overall performance, sa revenue, which is one of those, di ba? Yung perception ng tao na bakit nag-unsubscribe, no? Kasi hindi na maganda yung content or hindi na nag-upload, wala nang update, no? So those are a reason, no? Katulad niya, revenue and monetization, mawawala yung revenue mo, hihina kasi nga nabawasan ka ng subscriber, di ba? Ano pa ba yung mga nandirito? Ayan, platform monitoring. Hindi na masyado yan. So ito yung mga yan. So ilan lang yan, but it doesn't mention, no, yung unsubscribe. Dahil sa dami ng nag-unsubscribe, madidemonetize, no? So hindi po, so far dito sa mga nabasa ko, medyo malayo po yung magiging reason. Kasi hindi naman subscriber base ang bayad sa mga channel namin, no? It's based on the advertisement na lumalabas. But of course, pag nabawasan ka, may epekto yun sa revenue mo dahil yung mga umalis na yon nanonood sa iyo before yun suddenly ayaw na nila. So kumbaga, sila pa lang kabawasan na para manood ng video mo na maglalabas ng ads.
Okay? So, yung mga nag-iisip because of nag-unsubscribe, marami yung nag-unsubscribe, malabo po yon. Okay? Based po sa pagkakaunawa ko and based po sa ibang pinakita ko sa inyong proof, no? Ito po ay based sa, nabasa ko din lang sa internet, but even you visit YouTube guidelines, no? YouTube Help Center, wala pong direct, no, link ang pag-unsubscribe ng isang channel, ng isang subscriber sa mga channel, no, para sila ay ma-demonetize. And I never heard about that, no? Okay? Yung pwede pa yung ma-spam, I mean yung kargahan gamitan ng bots or ng third-party software para pataasin yung subscriber mo, no, magiging red flag lang po siya, no, kasi unusual yon. Ngayon, pwede yung nangyari naman kasi kay Dr. Lab, hindi naman overnight eh. Tsaka hindi naman one time na nung may nag-subscribe, biglaan, no? Normally naman kasi niyan, yes, nakikita natin, bumababa yung subscriber pero dahan-dahan. Hindi yung 500 kagad, 1,000 kagad, no? Hindi naman ganon. So, parang on a daily basis, unti-unti, nababawasan. So, pagka mga ganon, ang cost lang nun is bababa yung revenue. And of course, yung perception ng tao, di ba? Maaring may nakagalit, may nakaaway, may mga hindi sinabing maganda, di ba? Na that affect, no, yung mga audience niya or yung mga viewers niya. Okay? So, hindi po. So, yung mga nag-iisip po na it's about sa mga nag-unsubscribe, malabo po yun. Okay? Malabo na po yun. Now, another reason is mass reporting, no? Kung maaalala ninyo, yung kay Vice Ganda, no, nung siya ay binanata ni Rendon Labrador, according hindi naman ako sure din, according kay Labrador, that's the first time he believes, no, na yung mass reporting really exists. Sabi niya, no, I'm not too sure. Kasi parang yun yung nangyari sa kanya. Na-demonetize yung YouTube channel niya nung time na binanata niya ata si Vice Ganda. May sinabi siyang hindi maganda kay Vice Ganda. Na according doon sa mga hearsay and coming from Labrador also, na dahil sa mass reporting, no, na mass report yung channel ni Rendon, kaya siya na-demonetize. Okay? So, I'm not sure if it's in Facebook or in YouTube. But, of course, if it happened, let's say sa Facebook, it can happen also in YouTube. Diba? The power of mass report. No? And dito, sa YouTube, I think it happened also. No? Kasi, I'm not sure if kay Attorney Libayan din before, nung binanata niya ata si Ibana. So, I'm not too sure about that. Pero ang clear sa akin is yung nangyari kay Vice Ganda at kay Rendon. So, mass reporting can affect, no, us to be demonetized. And is it the reason kung bakit na-demonetize si Dr. Lab? It can happen, no? Kasi ilang milyon ang subscriber ni Kalinga Prab plus ni Bal Santos Matuba, di ba? Kay Kalinga Prab, I think it's around 3 million something. I'm not too sure, pero millions. So, kung may nag-mass report dyan sa channel ni Dr. Lab, it can happen. Di ba? It can happen. Kaya nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo, only Dr. Lab knows the real reason, no? Kung paano siya, bakit siya na-demonetize. So, yung mass report, pwedeng mangyari. But, gaano kadami yung nag-report, that's one I'm not too sure. Okay? Now, the third and most probably, no, for me, hindi ko po sinasabing ito talaga yung reason. Katulad ng sinasabi ko, only Dr. Lab knows the real reason. Kasi may magsesend sa kanyang email. Sesendan siya ng YouTube ng email stating na yung channel mo ay na-demonetize because of violation blah 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 blah. Okay? So siya ang nakakaalam nun. Bakit hindi niya sinabi yon? Maybe nahihiya siya. No? And for me, the most and probable, no, if he is using any video of Kalinga Prab, no, or any member of Kalingap community, no, may ginamit niya sa reaction niya, ginamit niya nung nag-live siya at pinakita niya
no, plinay niya to a certain minutes, no, kapag yun po ang ginawa niya, matik po yun. Kung kay Kalinga Prab yun, no, let's say marami siyang ginamit ng mga video ni Kalinga Prab, or ang malupit kung nagre-repurpose siya, no, ni-re-upload na sa channel niya, yan po ay magkakaroon ng notice doon sa may-ari ng video. Let's say ginamit ko yung video ni Kalinga Prab, nag-reaction ako, no, then let's say about 5 to 15 minutes, no, depending on paano sinet up ni Kalinga Prab yung system niya para mag-trigger si YouTube na mag-send sa kanya ng notification na may gumamit ng video mo, no, depende yan. I don't know the exact time frame, no, kasi yung iba few seconds lang or few minutes lang, may mga mahigpit like ABS-CBN, like Rappi Tulpo, no, yung mga big network, kahit po maikli, no, maikling video lang ang i-play nyo or boses lang ang marinig, no, yan po ay nagtitrigger na para hindi kami magkaroon ng ads, no. Sasabihin ng system yan na itong si ganitong ABS-CBN ay ayaw, no, kaya hindi magkakaroon ng ads yung video mo na yon. Okay, so balik tayo dito kay sa example ko na halimbawa ginamit ko yung video ni Kalinga Prab, nag-reaction ako, no, to a certain period, magti-trigger yon kay Kalinga Prab. Bibigyan siya ng notice na itong si The Community ginamit yung video mo. Ano ang gusto mo? Warning, suspension, shared revenue, no, or i-strike ka. Okay? So, yun po yung mga choices. And most probably, yun yung pinakamalapit sa nangyaring ito kay Dr. Lab. If he use, and sa tagal niya, there's a possibility, no, na may ginamit siya mga video. Kung hindi man kay Dr. Lab, let's say kay July Paunil. Di ba? Kay July Paunil, sino ba yung mga kumakalaban sa kanya? Pero hindi tinuluyan daw ni July Paunil yun no? Kasi sabi nga ni July, hindi nakati yung kamay niya para magbigay ng strike. So, I'm not sure if si July, but July can also, if he use video of July, I'm not too sure. So, lagi kong sinasabi rito is, if Dr. Lab use any video nung mga nasa loob ng kalingap or nung mga taong tinira niya at nabigyan ng notification yung mga yan, for sure, yan yung magkakos ng pag-demonetize niya. Mabibigyan siya ng strike, no? So, depende yan kung paano yung proseso ng strike na gagawin sa kanya. Hindi siya makakapag-live, hindi siya makakapag-upload. So, there are several also options on that. Okay? So, I'm not sure kung may mga changes na. Yan is before, noon pa, nung medyo inaalam ko yung basic ng YouTube guidelines and policy. Okay? So, most likely, no? Yun yung pinakamalapit. But, katulad ng sinasabi ko, tanging si Dr. Lab lang ang nakakaalam ng totoong rason yan. Okay? Hindi niya sinabi, syempre, mapapahiya siya. Yun yung bottom line ng kanya. Hindi niya sinabi. So ngayon, it's just a scapegoat for him. Di ba? So, ngayon lalabas yung mga speculation uli. So, gumagawa na naman ng kwento si Dr. Lab. Di ba? Kasi, alam naman natin, inaminado naman siya. Yung channel niya is one of his main source. Di ba? Bukod sa may mga sponsor siya. May sarili na siyang sponsor. So, kaya niya ginamit yung another channel. So, Dr. Lab, hindi po kita sinisiraan or kung I have nothing bad against you. Ito ay akin lamang reaction sa nangyari sa channel mo. At sad to say, di ba, sayang. Ang akin pa nga noon, kasi nga plano niya ibenta. Di ba? Pagkapirahan pa rin. May precious ang sinasabi. 500,000 and up. Yun yung sinasabi niya, di ba? Yun pala, may problema. And ang problema is na demonetize. Okay? And according sa mga research pa ni Bofil,
pati daw mga super thanks, marami siyang mga pinakitang mga evidence na siya ay na-demonetize. Okay? So, ang pinakamalapit para sa akin, especially if he's using videos of other vloggers inside Kalingap community, any of them can strike him. And sa pag-i-strike, may certain of level pa rin yan. 90 days, dapat mag-behave siya, 1 week suspension, and I think it's more than a week na, so I don't know. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, nakadepende yan doon sa magbibigay ng strike. Yung sinasabi kong strike is if YouTube violation yon, yung guideline ni YouTube yung na-violate mo. Ngayon, ito ay ang na-violate mo is yung rights, yung video ng ibang tao. So I'm not sure kung ano yung process nun, kasi may nakikita lang ako, pero yung pagbibigay ng violation nung ginamitan mo or ginamit mong video, nasa kanila po nakadepende yun. Kasi merong iba na pwedeng mag-live, hindi pwedeng mag-upload. Meron namang pwedeng mag-upload, pero hindi pwedeng mag-live. May mga ganun pong instances na mga nangyari na. And I know some, mga previous, matagal ng panahon yun. Pero may mga ganung nangyari. Na hindi siya nakapag-live, pero nakakapag-upload. So sa case ni Dr. Lab, maybe both. And hindi natin alam kung ano talaga yung exact. Yung sa akin lang is yung mga probability na pwedeng reason kung bakit siya na-demonetize. Pero ang sure, wala siyang ads. And based doon sa mga sinabi ni Bopil, wala talaga siya. Demonetize yung channel niya na nasa 370 plus subscriber. So, bakit niya hindi sinabi? Unang-una, syempre, kung ibebenta mo, bakit mo sasabing demonetize? Di ba? Kailangan i-monetize mo uli yan bago mo ibenta. Ngayon, kung ibebenta mo yan ng demonetize, as good as nothing yung channel na yan. Siyempre, kaya mo bibili yan. Gusto mong kumita rin. Di ba? Pero kung demonetize yan, what for? Na may bibili dyan. Kahit ibigay mo yan, walang kukuha niyan. Kasi pagtatrabahuan nila uli yan. Kailangan nilang i-monetize yan. Ngayon, if demonetize yan because of using videos ni Kalingap Rab or other inside the community, kailangan hanapin niya yun. Kung sino man yung mga bibili, or kung si Dr. Lab mismo, kailangan alamin niya yun. Normally, sinasabi naman yan kung anong video yung na-violate. So, it's either tanggalin yan ni YouTube mismo or ikaw yung magtanggal. Ganyan yan. Depende kasi, kaya nga sabi ko, depende yan doon sa paano ka binigyan ng penalty nung video ginamitan mo or ginamit mo. Okay? So, ito po ay sa aking pagkakaintindi. Hindi po ito yung totoong reason. And hindi ko po sinisiraan si Dr. Lab sa pagsasabi ng mga reason na yan. Ito po ay opinion ko. Okay? Hindi po ibig sabihin ito yung tatama or totoo. Ito po ay magiging basihan nyo lamang sa pag-a-analyze ng kung anong mang reason yung iniisip ninyo. But for sure, one thing for sure, it's not because of the maraming nag-unsubscribe. It doesn't affect or it doesn't cause for a channel to be demonetized. Okay? So, yun lang po ang gusto kong i-share sa video na to, and always remember, mag-fact check po kayo para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.